po sa inyo lahat. Narito na naman po tayo para magpahayag ng salita ng Diyos. Upang malaman ng tao kung ano pinababatid ng ating Diyos. Naway patuloy tayong buksan ng Diyos ang ating puso at isipan, ang ating espiritual na pag-iisip. Upang malaman natin, makilala natin ang kanyang banal na salita. Makilala natin ang tunay na Diyos. So ito po ang ating topic. Ipinabatid na ng Diyos sa lahat kung ano ang kahantungan ng mga masasamang tao. So binigyan na rin ng kaalaman. Binigyan na rin na tayo ng kaalaman upang mabatid ang kanyang kalooban. Nagbigay na rin ng babala ang Diyos. At marami na rin nakakaalam na mayroong pangalawang kamatayan sa dami ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos sa ngayon, maging sa mga social media o sa hinaharap sa mga lansangan. So ngayon, sa mga nakakaalam o nakakaintindi sa sinabi ng Diyos, susuwayin pa ba natin siya? Gayong alam na natin kung tayo ay gagawa ng masama at magpapatuloy dito, ay mapupunta sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy ang ating mga kaluluwa. Kung naaalala niyo po ang 10 utos ng Diyos, ito po ang pinakamalinaw mula sa dating mula po ito sa Biblia, na ito po ang napakalinaw na Tagalog na ngayon ay pinalalalim na ng iba. So dito po natin babasahin sa 10 utos sa Exodus 20 verse 3 hanggang 5. Na huwag tayong magkakaroon ng mga larawan o rebulto. Huwag yuyukuran, paglilingkuran o alayan o aalayan. So nag-aalay ka kahit ano, pagkain, bulaklak o ano pa man. At huwag magnanakaw, huwag papatay o magpapapatay, huwag mandadaya, huwag mangangalunya, huwag maglalasing, huwag maging mataas o maging mayabang, o huwag magsusuhol o magpapasuhol. Huwag magsasalita ng pawang kasinungalingan sa pagsaksi, kasi maging sa mga husgado. At higit sa lahat ang magsisinungaling, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mababasa naman ito sa Pahayag 21 verse 8. So, ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, mababasa rin ito sa 1 Corinthians 6 verse 9. Iyan po ang mga babala ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, nalaman na ninyo ito. Ano ang dapat na gawin? Sumunod sa Diyos o hindi? Kaya po tayo binigyan niyan ngayon ng tamang kaalaman para pumili at magdesisyon ng tama kung aling daan ba ang ating lalakaran o patutunguhan, sa kanan ba o sa kaliwa, sa maling daan o sa tamang daan. Sa mga hindi nakakaalam kung bakit ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o magkaroon nito upang sambahin o alayan, yukuran o dalanginan, ito po ay masama po para sa ating Diyos. Lubhang napakasama po ito sa Kanya. Sapagkat sinabi niya na tayo'y huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. So kung nabasa niyo po ang sinabi ni Jesus sa John 4 verse 24, na ang Diyos ay Espiritu at ang pagsamba sa Kanya ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. So napakalinaw po ng ating binasa sa aklat ng ating Diyos sa Biblia na Kanyang iniwan
para basahin, intindihin, unawain at pakinggan ng mga taong wala pang nalalaman sa katotohanan. So ang katotohanan ay ang salita po ng Diyos na sinasabi ng Panginoong Yesus na dapat binabasa at pinapakinggan ang mga naghahayag nito. Ngayon, sinabi sa Mateo 6 verse 8 na alam na ng Diyos Ama ang ating kailangan. Kilala na niya tayo bago tayo lumapit sa Kanya. Maging ang buhok natin ay bilang na niya. Dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha sa atin, lumikha ng langit at lupa. Kaya huwag na tayong magdadahilan pa. Huwag na nating baluktutin ang katotohanan. Nalaman na natin ang katotohanan na nahayag na ng mga propeta, naihayag na ng mga propeta at mga alagad ng Panginoong Yesus. Nagpakilala na ang Diyos sa lahat. Sana po pakaisipin mabuti kung tama ang aking inihayag sa inyo upang mabuksan ang inyong spiritual na kaisipan at mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. So tandaan po natin na kapag mali ang inyong napakinggan na hindi galing sa Diyos, ay mapapahamak po tayo. At ang tanging basihan po natin ay ang salita ng Diyos na matatagpuan lamang po sa Biblia. At alam na ninyo kung ano ang kahantungan natin kapag gumagawa po tayo ng masama at hindi sumusunod sa Diyos, hindi natin nalalaman ang Biblia, ang nilalaman nito, tayo po ay mapapahamak. At hindi po tayo nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Yamang nalaman na natin kung ano ang ibig ng ating Diyos. Kung paano tayo makakaiwas sa parusa na hahantong sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yun po ang pangalawang kamatayan sa mga hindi pa nakakaalam. Huwag na tayong maging matigas ang ulo o maging pasaway. Hanggat buhay pa tayo ay may pag-asa pang ibinibigay ang Diyos sa lahat. Hanggat may hininga pa po tayo, hanggat nakakatayo pa tayo at hindi pa pumapantay ang ating mga paa. So matakot po tayo sa ating Diyos. At huwag na natin siyang suwayin na nabasa natin o narinig. Kaya nga ipinahayag ng mga Christians ang salita ng Diyos ay upang hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao. So, ito na nga po, ipinabatid na ng ating Diyos sa lahat kung ano ang kahantungan po ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos, hindi naniniwala sa mabuting balita ng kaligtasan na sila'y mapapahamak. So nalaman nyo na po, ipinabatid na rito, pinabatid na ng mga naghahayag ng salita ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin. Sundin po natin ang kalooban ng ating Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos na upang sa ating pagkakaalam ang paggalang kay Yahweh ay simula, ang paggalang at pagkatakot kay Yahweh ay simula po ng kaalaman. So magkakaroon po tayo ng kaalaman kapag nalalaman natin ang salita ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang magtuturo sa atin kung ano po ang ating gagawin at masusunod na natin ang kalooban ng ating Diyos. Lumapit lamang po tayo sa ating Diyos, sa Panginoong Yesus. Tanggapin po natin na tayo makasalanan.
Simula sa ating pagkabata hanggang sa ngayon ay hingi po natin ang tawad. Sumunod po kayo sa aking panalangin upang mapatawad po tayo ng ating Diyos at kayo po ay magiging anak na ng ating Diyos. Magkakaroon na po kayo ng ah, pag-asa ng buhay na walang hanggan. Di na po kayo mapaparusahan kapag tayo'y sumusunod sa ating Diyos. At gumagawa po tayo ng mabuti, tumutulong sa kapwa. Yan po ang ibig ng ating Diyos. Magpakumbaba po tayo, humingi po tayo ng tawad. Sumunod po kayo sa ating panalangin. Panginoong Diyos na nasa langit, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasalang nagawa. Simula po sa aming pagkabata hanggang sa ngayon. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanang nagawa. Simula noon hanggang ngayon. Linisin mo po ang aming puso't isipan. Pumasok ka sa aming buhay, tinatanggap kita bilang Panginoon, sariling Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Ama na nasa langit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa John 1 verse 12 na sinabi, kapag kayo'y tumanggap at nanalig kay Jesus, kayo ay magkakaroon ng magiging anak po kayo ng ating Diyos. Isa na po kayong anak ng Diyos. Meron na po kayong buhay na walang hanggan. Meron na po kayong Panginoong Jesucristo nasa inyong puso. At tingin nyo na lang sa Diyos ang Banal na Espiritu upang kayo magkaroon ng kaalaman. Upang malaman nyo ang salita ng Diyos, maintindihan nyo po ito. Ipapaunawa po sa inyo nito ng ating Diyos. Basta't ipanalangin nyo po na maunawaan nyo po ang salita ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng mga nakinig sa salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po at magandang gabi po sa inyo lahat.